Hello pong muli mga katambay. Nandito na naman po inyong katambay para po magkomento po na naman sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito pong kaganapan mga nakaraang araw po. At ito po, nagpahayag po ang attorney Glenn Chong at kasama po si Cathy Binag mga katambay. Dito po sa na mangyayari daw po di umano lalo po sa COMELEC sa mangyayari pong botohan sa atin sa susunod na taon. Baka daw magkaroon ng dayaan na naman mga katambay. At babantayan daw po ito ng grupo po ni Atty. Chong at ng kasama po si Cathy Binag ang nagsasabi pong nagpapatotoo siya na ang ating Pangulong Marcos daw po di umano ay gumagamit ng droga mga katambay. Ito po at kasama rin po nila sinuportahan ang siyempre po ang isa pong abogado na pambato po ng dating Pangulong Duterte na si Atty. Vic Rodriguez. At kasama rin po nila dito na sinuportahan, siyempre po, yung panglaban naman po kay Tambaluslos di umano na sa First District po ng Leyte, si Nene Amago Bacale, mga katambay, ang suporta po nila rito. Painggan po natin ang kanilang pahayag at komentuhan po natin. Alam ko na itong Miro, kontrolado to nila Lisa Marcos. Sinabi ko na dati pa, gusto kong sampalin ang bruhang yan. Dahil sa ginagawa niya sa ating mga kababayan sa ating bansa. Kung tatakbo ako at dadayain ako nito para nang ako ang unang nasampal, I will not give her that opportunity. So ang ginawa ko ay decide, ibubuhos ko na lang ang experience ko na hulihin kung dadayain nila yung eleksyon. Nandito po kami para supportan si Atty. Vic Rodriguez kasi naniniwala po, lalo na po ako, na dapat siyang tumakbo or umupo sa Senate na bilang senador. Mga kasangkayan, mga waray-waray, iboto ninyo, kita nini ama. First District, kalaban, kakunggan ni Tambahudas. Ang kalaban ni Tambaluslos! Perdihon gud nato ni Tambahudas! Ni Tambahudas! Yan po mga tambay, ang napakasaya po na kaganapan po nung nakaraang araw lang po. Talagang tawag pa nila kay Tambaluslos di umano ay Tambahudas daw po. Tambahudas mga tambay according po dito kay Atty. Glenn Chong. Ayan po, napakasaya po panoorin yung kaganapan po na yung suporta po nila. Yung suporta po nila kay Atty. Vic Rodriguez ni Atty. Glenn Chong. Hindi na po siya kumandidato mga tambay at siya po ay kasama ang Cathy Binag ay sumusuporta po dito po sa pambato po ng administrasyon po ni dating Pangulong Duterte. Lahat po ng PDP na inendorso at i-endorso po ng dating Pangulong Duterte at kung mag-i-endorso rin po ang ating Vice President ay tatangkilikin po natin yan mga katambay. Ito po, meron din po siyang matinding banat po sa First Lady mga katambay. Dahil kasangkot daw po di umano ang First Lady, lalo raw po sa pandaraya. At hindi na po smart magic o smartmatic ang gagamitin po. Ito po yung Miro na. Yung sinasabi niyang Miro, mga katambay. Itong machine. At sa nakikita po ng Atty. Glenn Chong ay magkakaroon na naman daw po di umano ito ng malawak na dayaan. Dahil sanay na sanay yata di umano ang First Lady ang nasa likod daw po ng dayaan lalo po sa halalan mga katambay. Nakakalungkot lang po na kung madadaya at hindi talaga lalabas ang boto ng sambayan ng Pilipino, yung gusto ng taong bayan na manungkulan sa ating bansa, madadaya lang pala. Wag na wag po sanang mangyari mga katambay. Mapigilan po sana natin. Kasama po ang grupo po nila Atty. Glenn Chong at ni Miss Cathy Binag mga katambay. Kaya po, hanggat maaari po, ay iboto po natin hanggat maaari. Solid. Kamukha po nung ginawa natin kay dating Presidente Duterte na talagang solid po ang mga Pilipino, mga OFW. Yung ginawa po nila halos landslide, di ba? At yung ginawa rin po kay Vice President Sara Duterte na mahigit 32 million ang nakuha niya po sa ating mga Pilipino. Di ba? Sana po mangyari po muli yung ganyang mga numero dito po sa pambato po
ng ating dating Pangulong Duterte, mga katambay. Tangkilikin po natin kung gusto po natin ng pagbabago dahil nakita naman po natin ang mga lumabas kaganapan sa loob lang ng mahigit 2 taon ang nangyari sa ating bansa. Lumaganap ang korupsyon, droga, krimen, at nagkaubos-ubos po di umano ang ating mga asset, di ba? Mga issue sa ginto, di ba? Airport na nabebenta, di ba? At napakarami pong pera ang nalulustay po, di umano, di ba? Yung mga pera sa PhilHealth, pera sa mga proyekto na wala naman pong nangyayari. Tinatangay lang po ng bagyo, baha, ang isang damukal na pera, mga katambay. At yung mga pera na matagal na po nating hindi alam, na pumutok lang po dahil sa Vice President Sara Duterte, ang ginagawa po ng institusyon ng Kamara at Senado, kung paano po sila, manduhin at sila ang dumidiskarte sa pera ng bayan. 2 tao lang po ang may kontrol ng pera ng taxpayer, mga katambay. Ang sinasabi po ng Vice President na tambaluslos at si Saldico, mga katambay. Kaya dito po, kung gusto po natin na hindi malugbok ang ating bayan, hindi tayo hindi maubos ang ating mga reserve, di umano na ginto sa ating central bank, hindi po ito talagang malimas at hindi rin po talagang malimas ang pag-aari ng Pilipinas na iilan-ilan na lang ang ating pag-aari. Unti-unti pang nabebenta, mga katambay. Ano pa kaya ang susunod na mawawala sa ating bansa pag nagpatuloy ang ganitong diskarte ng bagong Pilipinas, mga katambay? Maawa naman po tayo sa mga susunod na henerasyon ng ating mga anak, ang ating mga apo, ang mga susunod-sunod pa na lahi ng ating mga lahi natin, mga katambay. Ano na mangyayari? Ngayon pa lang, marami ng isyong pumuputok. At baka pa dalin tayo, pag minalas-malas pa tayo, baka dalin pa tayo sa gyera ng administrasyon po ngayon, na wag naman po sana mangyari, mga katambay. Wag na wag din po tayong papayag, lalo sa gyera. Wala pong nananalo sa gyera. Ang talo po dyan, tayong may hirap ang talo dyan. Ang mayayaman, tatakbo lang yan. May mga kanya-kanya eroplano yan. May mga pag-aari yan. Maraming pera yan. Lalo mga politiko, maraming pera sa ibang bansa yan, mga tambay. Tayo, wala. Kaya dito po, suportahan po natin ang layunin po ng grupo, lalo po ng dating Pangulong Duterte at ng ating Vice President Sara Duterte. Kung gusto natin ipagpatuloy ang naumpisahan ng magagandang proyekto ng dating Pangulong Duterte, di ba? Kailangan po nating baguhin ngayon sa susunod na taon yung mga nakaupo ngayon na hindi natin nakitaan ng pagbabago. Ano po ang ginagawa sa atin? Lalo na institusyon ng Senado at Kamara, isang damukal na investigasyon sa pamilya Duterte. Halos hindi na sila nagtatrabaho. Di ba? At binusog po ang taong bayan, lalong-lalo na sinasabi nilang hindi nagtatrabaho, binusog po sa ayuda. Hindi po binigay trabaho. Imbis na trabaho ibigay, paglulustay po yata, ayuda, mga katambay. Samantalang ang problema ng taong bayan, trabaho. Yung napakataas na bilihin, mga katambay. Hirap na tayo sa ating mga gastusin. Pero ang solusyon, ayuda, kadiwa, mga katambay. At talagang binusog tayo ngayon. Busog na busog po ang Pilipinas ngayon. Saan? Sa krimen, sa korupsyon. Lalo-lalo na daw po, di umano, sa droga, mga katambay. Kaya kung gusto natin ng pagbabago, gawin po natin para sa ating mga anak, sa ating mga apo, at sa mga susunod na henerasyon ng ating lahi, mga katambay. Mayayaman na sila. Sobra-sobra ng yaman nila. Pero ang ating bansa, tayong mga mahirap, sumobra pa hirap natin ngayon. Dumoble pa ang paghihirap natin ngayon. Kisa nung panahon, mahirap na nga tayo nung panahon ni dating Pangulong Duterte, pero nakakaraos tayo kahit papaano nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, nadoble ang ating paghihirap, mga katambay. Sumobra.
mga katambay, nakakalungkot lang. Kaya, bantayan po natin mga katambay. Yung sinasabi nga po ni Kamanong na inyong lingkod, pagbabago po ang kailangan natin. Pagbabago. Kaya po, kung sasapalan naman po tayo ng pera, sabihin naman po, Kamanong, marami pong pera ngayon. Dahil nga po gusto po nilang makabalik at sila-sila na lang at maghari sa bansa. Gagamit daw po sila ng bilyong piso na ipangtatapal sa pagmumukha natin, mga tambay. Pera ng bayan, pera ng taxpayer, o pera na galing sa droga o korupsyon ang ipangtatapal daw po sa atin. Maging matalino pa rin tayo, mga tambay, dahil pera din natin yan. At yung karamihan dyan pera ng taxpayer. Di ba? Kung itapal naman sa pagmumukha natin, ibigay sa atin, pwede naman natin tanggapin. Pero yung puso at isip natin, sila pa ba iboboto natin? Dahil binayaran ka? Ganon? Maging matalino tayo mga katambay. Maging matalino. Dahil pag ikaw ay binayaran, number one, kung ikaw ay binabayaran ng isang politiko, nangangahulugan nun, hindi maglilingkod ng tama yon. Mangungurap lang yon. Hindi maglilingkod ng tama ang isang politiko na nagbabayad. Binibili ka. Di po ba? Maghanap ka ng politiko na hindi ka babayaran. Ang ibibigay sa'yo, trabaho at pagbabago ng iyong bansa. Mag-isip-isip po tayo mga katambay. Huwag po tayo magpasilaw sa pera. Pwede nyo pong kunin yan. Kung ibinibigay, pera ng bayan din naman yan. Pera ng taxpayer yan. Pero iboto nyo po yung totoong maglilingkod at magpapabago sa ating bansa. Yung maiaangat naman ang ating pamumuhay. Di ba? At magbibigay sa atin ng maraming trabaho. Di ba? Kasi ngayon, nakita nyo po nangyari sa ating bayan. Halos ang pag-asa na lang natin mga Pilipino ay makalabas ng bansa, makapagtrabaho ng ibang bansa. Dahil lang ating mga politiko sa ating bansa, walang magawa, lalo sa swelduhan ng ating manggagawa. Kakarampot. Mas magaling sila sa pagtaas ng kanilang mga negosyo. Yung mga negosyo po na maoligarko, napakabilis itaas. Pero ang sweldo ng manggagawa, madalang pa sa patak ng ulan kung maisip nilang itaas ito. Para kang humihingi ng awa ni hindi pa nila gawin. Di ba? Nakakalungkot lang po. Tapos sila na naman ang iluluklok natin dyan. Tiis-tiis tayo na naman. Wag na po tayo pumayag. Bantayan din po natin mga tambay. Bantayan natin yung sinasabi ni Atty. Glenn Chong at ni Miss Cathy Binag. Yung magaganap daw po na malawakang dayaan. Gamit daw po ang ibang machine. Hindi na po ang smart magic mga tambay. Miro na. Ibig sabihin, miracle ito. Magkakaroon ng miracle. Dati, magic Ngayon, miracle naman. Yung Miro Miracle. Ganun po ba? Miro Miracle para sa aming mga politiko. Ganun po ba? Dahil dati, smart magic. Panalo kami dahil may magic. Ngayon naman, ang gagamitin, miracle. Mga katambay, ganun po ba? At wag po tayo, mga katambay, isa pa. Wag po tayong magpadala sa survey. Bine-brainwash po ang utak natin. Dahil po pwede po sila di umanumandaya. Dahil bine-brainwashing tayo na itong mga ito ang nangunguna sa survey. Wag po tayong maniwala dyan. Dahil pagdating sa COMELEC, madali po nilang palusutin yan di umano. Dahil nasa survey. Pinaniniwala ang mga Pilipino sa survey na nangunguna sila. Kaya, dito sa gagamiting Miro Miracle, madali silang palusutin. Dahil pinatatanggap na sa isip natin, sa puso natin, ang survey. Wag tayong maniwala sa survey. Dahil unang-una, ang sinesurvey, 1,000 hanggang 2,000 lang. Mga katambay, kailanman ay hindi magiging accurate yan. Tandaan nyo po, komento na inyong lingkod. Ang botante po sa ating bansa at kasama pa ang nasa labas ng bansa ay hindi na bababa sa 30 pataas, 30 million hanggang 60 million. Kukunan mo lang kami ng figure. Itong mga kumpanya ng survey, kukunan lang tayo ng figure ng 1,000 hanggang 2,000. Mahiya naman kayo sa balat nyo.
At hindi po yata yan nababayaran o mga nababayaran yata yan, di umano mga tambay. Wag na wag po. Iboto po natin. Wag tayong maniwala sa survey. Yung tamang politiko po ang iboto natin. Wag yung nasa survey, mga tambay. Karamihan dyan di umano nagbabayad para lang lumabas sa survey. Komento na inyong lingkod, mga tambay. Muli po, makiisa po tayo sa pagbabago, mga tambay. Tangkilikin po natin ang tama. Lalong-lalo na ang mga sinusuportahan po ng dating Pangulong Duterte. Muli po, maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.